Ayaw, na nangyayari. Diyos mio. Ano na? I appreciate his not wanting to replace me, but I have a prepared resignation and I appreciate your statement. Session is suspended. O, yun na. So paano na yan? Ano na? Ano na dating sa inyo? Ano na dating sa inyo mga boss? Escudero na eh. Escudero, ano ba? Happy ba kayo si Escudero, ang Senate President? Ang Pilipinas nating mahal, sabi ni Dabawinya, palakpakan. At tayo diya. Anong mga reservations ninyo? Ilagay nyo nga dyan, anong mga reservations ninyo kay Cheese? Si Cheese ba pro PI? Si Cheese ba pro Chacha? Ano na? Sige nga, ilagay nyo nga dyan yung mga galing-galingan dyan. Ilagay nyo na kung anong mga reservations nyo kay Cheese Escudero. Ilagay nyo dyan anong mga ayaw nyo kay Senator Cheese. Ano sa tingin nyo ang mangyayari? Kasi itong araw na to very historic. Matapos makulong si Morales, eto naman, nag-resign halos lahat ng mga senador sa kanilang mga komite na hinahawakan. Pero si Bato, hindi siya nag-resign pero ito masaklap dyan. Kahit hindi nag-resign si Bato de la Rosa, pwede po siyang palitan ng Senate President as yung dyan sa Senate Inquiry. Yung committee niya on dangerous drugs and peace and order. Ano yan pwede siyang palitan dyan anytime unless natuwa naman si Escudero sa way ng manage ni Bato de la Rosa nung kanyang committee, pwede rin niyang hindi palitan. Now, ito ngayon ang tatanungin ko sa inyo. Ano ang reason bakit nagbitaw si Zubiri? Ano ang reason bakit ayaw na ni Zubiri? Siya ba ay nagbitaw o siya'y pinagbitaw? Ito para sa akin lang ito ay aking opinion lang. Pwede. Pwede po na pressure na si Zubiri gawa ng itong hearing ni Senator Bato, malupit talaga ito. Alam nyo ba na yung mga maisog, pag nagmamaisog mga bossing, natatanggal yung gobernador, yung mayor, nakakasuhan pagka lumabang ka sa pamahalaan, yung gobernador ng lumaban sa EDCA, yung gobernador ng Tugigaraw, wala na ngayon. Anong Cagayan pala. Si gobernador ng Mindanao sa Davao del Norte, siya po ay nagtumuligsa, kumalaban dito sa at binigyan niya ng permit ang maisog. Anong nangyari? Ayun, natanggal din, nasuspinde. Yung sa Cebu, si Rama, nasuspinde dahil pumayag siya diyan sa sa hearing, hindi pala, sa maisog rally. Ano pa? Yun daw, meron daw mataas na posisyon na pulis na natanggal din dyan sa Dumaguete. Hindi natin alam ngayon, eto mga bossing, siyempre, sabi nila maisog ba si Zubiri? Eto kasi, siya ang Senate President. Pwede naman niyang pigilan itong hearing na to ng Senado tungkol dyan sa issue na yan, yung kay Morales, yung tonelada dyan sa Alitagtag. Pwede naman niyang hindi pasabihan bilang Senate President si Bato. Pero pinayagan niya si Bato na i-hearing ito. Syempre, katulad ng sinasabi ko sa inyo, parang rally lang din yan sa mga probinsya na pag pumayag ka, tanggal ka. Ganun ang nangyayari dyan. Ito akin, lang to haka-haka lang to kasi biglang-bigla Alam naman natin kung gaano kamahal nito ni Zubiri yung kanyang posisyon. At saka si Zubiri, sabi nga niya, hindi na daw siya tatakbo sa susunod. So, gusto na niyang tapusin. At plano niyang tapusin yung kanyang termino nang siya yung Senate President. Pero, bakit siya biglang bumaba? Tapos sa pagbaba niya, yung kanyang speech, nag-ano siya. Siya ay parang yung tawag doon yung nanunumbat. Hindi ba para siyang nanunumbat mga bossing? Sinusumbatan niya yung mga kapwa niya senador. Sino pinarinig ganyan?
sinusumbatan niya yung mga kapwa niya senador na sinasabi na huwag niyong sabihin na wala akong nagawa dito. Ako ang nakapagganito, ganito, ganyan. Sinasabi niyo na ako ay puro all talk lang, no bark. Hindi pala. Ako ay all bark, no bite. Ako ay malambot, ganyan, di ba? So sinasabi niya sa kanyang speech na ito yung mga naipasa ko, ito yung mga sinakripisyo ko, ito yung mga nagawa ko, is really very emotional stepping down as the Senate President nang hindi naman niya sinabi kung ano ang kanyang reason why siya nag-step down. Basta na lang siya, gusto niya mag-step down, basta gusto kong bumaba ng posisyon, tapos pagbaba ko ng posisyon, naglilitanya ako. Para siyang nanay nyo. Sinusumbatan niya yung kung sino man sa mga nagawa niya. So nagbababa siya ng bukal sa loob niya o pinababa siya? Ano yan? Pinababa ba siya o bumaba siya? Palagay ko sa nakikita ko kasi last hearing pumunta na siya. Never po pumupunta ang Senate President at nagbibigay ng kanyang litanya sa mga committee hearing. Pero last hearing dyan sa PDEA Leaks, naglitanya siya dyan. At sinabi na rin niya, patigilin na natin. And lahat naman ng mga senador, si Chis Escudero, si Jinggoy, gusto nang patigilin. Pero hindi pa rin nila napatigil si Bato. So ngayon, feeling ko isa yan sa mga pressure, isa yan sa mga reason na sinasabi na, Zubiri, wala kang lakas, wala kang impluensya, wala kang kapangyarihan over mga colleagues mo, therefore hindi na kita kailangan. Para sa akin, umalis ka na dyan, maglalagay ako dyan ng tao na mas makapal ang mukha kesa sa'yo, tapos hahawakan namin ganyan yan, ha? Kaya ito na, bumalik na sila. Ayan na, bumalik na sila. Ayan na, ang bilis naman, nandiyan dyan kagad si Hart. Andiyan dyan kagad si Hart, ibang lista, ha? Tayo na parang hindi naman planado to, ha? Hindi ba nasa ibang bansa yan si Hart? Nandiyan dyan na si Hart kagad. Ang bilis na nakadating kagad, ha? So ibig sabihin, planted na to. Planado na to. Dumating na kagad si Hart, ibang lista, eh. Sige, pakinggan natin ito. Please raise your right hand and repeat after me. I state your name. Francis Joseph G. Escudero. Having been elected President of the Senate, do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge to the best of my ability hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. The duties of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. That I will support and defend the Constitution of the Philippines. That I will support and defend the Constitution of the Philippines. That I will obey the laws and legal orders and decrees promulgated by the duly constituted authorities. That I will obey the laws, the legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities and maintain true faith and allegiance to the Republic of the Philippines. And that I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion. And that I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Ayun na. Ang bilis, Nakarating ka agad si Hart Evangelista. Nasa Paris daw yan, Nagpapasyon show yan, Paano napunta yan kagad dyan? Ano yan? Grabe. Lalaglag na ni Chief. Ang unang-una niyang trabaho. Ano na yan? Cha-cha. Una sa lahat, nais kong pasalamatan si Senate President Zubiri sa kanyang talino, sa kanyang galing, sa kanyang pasensya, sa kanyang kasipagan,
sa kanyang hindi may pagkakailang pagmamahal sa bayan at gayon din sa institusyong ito at sa ating mga kababayan. Hindi matatawaran at hindi kayang sabihin sa maikling talumpati ni Senate President Zubiri ang lahat ng mga tagumpay na nakamit niya sa loob na mahigit 2 taon at gayon din lahat ng mga pagbabagong nagawa niya sa loob at labas ng bulwagang ito. Si Senator Zubiri nakilala ko noong 1998, kasabay ni Senator Cayetano, tulad ng sinabi niya. Spice Boys ang tawag sa kanila noon, Bright Boys ang tawag sa amin noon. Kami kumampi sa magkabilang panig. Magkaibang kulay ang aming dinala. Subalit sa labas ng ilaw ng kamera, sa labas ng mga debate sa Kongreso, hindi nagbago o nag-iba ang aming relasyon. Minsan, sabi nga ni Alan, nagkakainitan, nagdedebate, pero kailanman, hindi na bago ang relasyong yon habang dumaloy ang taon. Magkasing tagal na kami ni Senate President Zubiri sa Senado at sa Kongreso. May konti lang ako na papel na ginampanan bilang gobernador sa aming lalawigan ng Sorsogon. My hats off to you, Senate President Zubiri. I salute you and I hope I will make you proud, you especially among all our other colleagues. And hopefully, you will not leave my side whenever I ask for guidance, whenever I ask for help, and whenever I ask for your wisdom. Mas malayo po at mas marami kayong alam sa akin, lalo na bilang tagapangulo ng Senado. Sana magkasama pa rin tayo sa mga bagay na yan sa mga darating na panahon. Binabati ko rin ang ating Majority Leader, na si Senator Joel Villanueva, at ang ibang mga nagbitiw sa kanilang mga posisyon. Hindi ito ang katapusan, kaugnay ng ating pagtatrabaho ng sama-sama dito sa Senado. Lalo na si Senator Joel na alam ko ay maraming gabi ang kinuha natin mula sa kanyang asawa, mga anak at pamilya dahil nagsusunog siya ng kilay dito sa floor ng Senado para maipasa ang mga mahalagang panukalang batas na kinakailangan ng ating mga kababayan. Walang my team, walang your team para sa akin. Walang SP Migs, wala ring cheese para sa akin. Ang tingin ko sa bawat isa sa atin ay mga miyembro ng nag-iisang Senado. At kung may kulay man tayong dadalhin para sa akin, ang mga kulay na yan ay dapat sumasagisag sa bandila ng Pilipinas na hindi naman nagkataon lamang na nasa likod ko at nasa harapan natin ngayon. Kulay na puti na sumasagisag sa pagkakapantay-pantay ng bawat Pilipino. Kulay na pula na handa tayong pumatay, hindi lang palaging mamatay. Alang-alang sa kalayaan ng ating bansa. Asul, pagkakaroon ng Pilipinas ng sariling lahi na kakaiba sa ibang mga lahi. Kaya walang pwedeng magsabing pabor sino man sa isang bansa. Tayong lahat naniniwala ko, pabor sa Pilipino at sa Pilipinas. At pinakahuli, dilaw ang araw at mga tala. Sumasagisag na mataas na mga pangarap ng ating mga kababayan, mataas na pangarap natin para sa ating mga kababayan, upang sa gayon, makamit nila ang matagal nilang minimithi na tunay na tulong at paggalinga mula sa nasyonal na pamahalaan. Naway sa bawat salitang bibigkasin natin dito, naway sa bawat gawain na ating gagawin dito, palagi tayong mapaalalahanan ng mga importanteng bagay na yan ng ating bandila na sumasagisag sa bansa at sa sambayanang Pilipino. Maraming salamat po muli sa tiwala at nakahanda po akong pagsilbihan kayo sa anumang makakaya natin habang sabay-sabay natin pinagsisilbihan ang bansa at ang sambayanang Pilipino. Thank you to my colleagues and thank you for everyone. Senator Coco Pimentel is recognized. Thank you, Mr. President. Let the minority be the first one you recognize during your tenure, Mr. President. The minority of the Senate, of course, wish to congratulate our immediately preceding Senate President, Senator Mig Zubiri, for the many achievements. We have seen his dedication to this institution. Grabe magtrabaho itong ating SP, and he has been fair. Very, very fair, not only to all of you sa majority, but to us sa minority. You've been very fair to us, sir, and we look forward to the same policy and attitude from our
new Senate President. So that's why marami tayong na-achieve, and I think our critical collaboration, I think, improved the measures that we have passed under your leadership, SP Mings. So thank you for your service, and of course to the entire leadership, our Senate President Pro Tempore, Senator Legarda, and of course the person I dealt with most extensively during his term as tenure, Majority Leader Joel Villanueva. Salamat po sa inyo. And of course, si Senator Sani, alam na po niya yan. He has also been, I'll just use the word fair to all of us. Thank you. And so Mr. President, upon consultation with my partner in the minority, we want to make it clear that although we were silent during your election as Senate President, let us explain our vote that we really intended, and we we did not cast a vote, so that is we abstained in the election of the Senate President. And with that, we manifest our desire and our intention to remain in the minority, Mr. President. So let that be officially on record, Mr. President. The remarks of the gentleman is duly noted from our distinguished minority floor leader. Mr. President, Assistant Majority Floor Leader. yes, Mr. President, I move to suspend the session. You have to resign. Greatness. Your dedication to public service inspires us all. To the Majority Leader, Senator Joel Villanueva, a Senate... Ayun. Wala. Nasuspend muna. Sinuspend muna nila. Ayoko naman pakinggan yan si Loren Legarda. Wala namang kwenta kahit mag-resign yan. Kahit naman lumayas yan sa bahay nila, hindi na umuwi. Kahit pumunta na yan sa ibang bansa, doon na tumira. Wala naman tayo paki dyan, di ba? Tama ba yun? Okay ba yun? Wala naman tayo paki talaga sa kanya, di ba? Kahit anong gawin niya sa buhay niya. So ayun na nga. So ano na nangyari? Paano na to? Paano na ngayon? Ano na ang mga kaganapan dito sa Senado kapag ganito na nangyayari? Bago na ang ating Senate President. So magbabago ba ang mga committee chair? Importante diyan yung yung Senate Blue Ribbon Committee kasi hindi pa natin nakikita si Senadora Pia Cayetano na mag-imbestiga ng mga hearing diyan sa Blue Ribbon Committee hindi ba? So ayun ang ating problema. Now, ano sa tingin ninyo? Ito bang kilala nyo ba si Chis Escudero? Pero ang bilis ni Heart Evangelista. Sobrang bilis ni Heart Evangelista Parang kanina lang nag-make-up siya sa Facebook, sa Twitter, Instagram niya. Ngayon nandito na siya kaagad Tsaka lintik Sobra ito Assistant Majority Floor Leader. Performance will start momentarily.